Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the sky. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. So meron tayong debate na magaganap ngayon. So this is between Baptist mga kapatid or Reform versus Bloody Salvation Church. At ang topic natin ngayon mga kapatid ay maliban na i-regenerate ang tao, ito ay hindi makakasampalataya at maliligtas by His free will. So before natin simulan ang ating debate, I think magbibigay muna ng introduction yung ating speaker ngayon. So, Pastor? Okay, unang-una sa lahat, magandang umaga dito, magandang gabi. Magandang umaga sa amin ni Bromwich, ano? Magiging maganda yung debate na to at humiling naman ako sa kanya kung pwede niya akong bigyan ng few minutes na magbigay ng civil questioning dito kay Brother Rasha kasi matagal na kami magkaibigan ni Brother Rasha at lumalabas dito, it's not boasting, pero meron akong kaaway dito
na si Erwin de la Cruz. Erwin de la Cruz. So para magkaroon ng konting stopper yung kanyang unang-unang itatanong ko kasi si Brother Rasha respected to as a platform. So Brother Rasha, ang ako sa akin ni Erwin, fake daw ang account ko, ako din daw si Brother Aladdin. So Okay. ako din ba si Brother Aladdin or kilala mo ba si Aladdin, Gregorio, Brother Rasha? Actually, kilala ko si Brother Aladdin. Minsan, merong challenge din. Same sa challenge dito na pakita mo si Aladdin kasi parang same din. So, merong live na lumabas si Aladdin. I think nag-open cam ba yun? Plus, ikaw din. Tapos, meron tayong mga transaction sa na si Brother Aladdin at saka yung ikaw. So, iba. Si Brother Aladdin. Iba, ayan. So ayan, clear na yan, Erwin de la Cruz, ha. Yung isa naman, Brother Rasha, na-witness mo din na, syempre ako magdi-decide kung sino tutulungan ko. Ako magdi-decide, hindi ang tao. Okay. So, based on your experience, yung mga ibang natulungan ko na kilala mo or siguro personally, meron ka bang pwedeng sabihin pagpatotoo kung anong klaseng tao ko sa pagtulong or meron ba akong panghihikayat na maging osas ka, sumunod ka sa akin, at paano ba akong tumulong, Brother Rasha? Naman kahit mga 1 minute, 2 minutes na experience. Ito, sa experience ko, so marami akong na PPM, merong nag-PPM na tinulungan ni Alex at nagulat ako kasi talagang nag-debate pa kayo at medyo talagang taliwas yung faith niyo. So, binigyan mo ng something na ganyan. Meron nga one time na talagang parang nagalit ka pa kasi dinisclose yung pangalan o tulong na sinabi mo. At actually, sa akin din mga kapatid, talagang malaking tulong si Pastor Alexander sa akin sa yung mga kasagsagan ng I think yun sa pang-pandemic ata yun sa pa so kasi nag-out nga sa work tapos nagkasakit sa yung hospital yung anak ko so napakalaking nagpapasalamat ako pero mga kapatid alam niyo naman 'di ba araw-araw inaatake natin yung osas inaatake natin yung faith alone nagbabanatan kami in the way through through parang sa topics lang ba so meron kami mga ganun but I assure you mga kapatid na maraming mabuting gawa to kayaw lang niya ganun so I can testify na maraming matutulong at hindi yan maliit mga kapatid so, malaki gaya sa akin I think naman ako sa I think halos siguro 100,000 plus sa akin mga kapatid sa akin lang so Pastor Alex that is Pastor Ayun, bro thank you ha hindi salamat sa sinabi mo salamat sa sinabi mo at saka kita nyo naman magkaaway kami sa faith with respect Erwin ikaw na nakarinig sana nakita mo na tumutulong ako kahit kaaway ko sa faith hindi kaaway na magsusuntukan kami magkaibigan kami sa pagkatao at saka ikaw na nakarinig niyan na tumutulong ako pag napusuan ko. So Brother Rasha, maraming salamat na clear dyan na tumutulong talaga ako pag napusuan ko at si Aladdin na hindi fake account. At Erwin, sana mabigyan mo ng gospel yung asawa mo na SDA dahil napakapangit na nagpipreach ka sa iba pero yung asawa mo SDA pa rin. So Brother Rasha, thank you so much at let's go to the debate. Brother Mitch, maraming salamat. Okay mga kapatid, so again, shoutout sa lahat mga kapatid. Meron tayong debate. This is between Baptist and Blood is Salvation Church mga kapatid. Ang topic nila dito ay patungkol dito sa i-regenerate muna ang tao. Ito ay hindi makasampalataya at maligtas by His free will. So siguro mamaya ipapaliwanag ng ating affirmative kung ano yung meaning ng regenerate or something ganyan para mas yung hindi nakakaalam. So mga kapatid, ang ating setup ng debate ngayon, teka, nag-usap ba tayo? So, ano ba yung setup natin ngayon sa time? 10-10 lang 10-10 pwede na lang. kami. 10-10 lang, 10-10 Okay. lang.
So 10 minutes presentation, 10 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 10 minutes sa second cross at yung 5-minute na final conclusion mga kapatid. At yung ating rules hindi naman sila bago, so standard Russia TV rules mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. At again, itong dalawang ito nag-uusap talaga to at nagde-debate, pero gusto kong malaman ano yung pinaka-purpose ninyo ngayong gabi na ito. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Ako pala si Mitch. Yun yung name ko talaga na real, pero shortened lang. So, napag-usapan, napili ko tong topic na to kasi yun ngang palaging umaatake sa mga Calvinist, ano. So, ito kasi yung dahilan, yung free will kasi yung dahilan. Kaya nagsasabi na yung tulip is mali. So, kailangan malaman natin, may free will ba talaga ang tao? Kasi kung may free will, mali yung total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and the perseverance of the saints. Kung may free will ba talaga ang tao, talagang mali yung doktrina ng Calvinism. So dito natin titingnan kung may free will ba talaga ang tao at saan ba talaga nanggagaling yung free will ng tao. Saan ang source nito? Ano ang pinanggagalingan? So yun yung ipapaliwanag ko ngayong gabi diyan sa Pilipinas. Okay, thank you, Brother Mitch. At dako tayo sa negative na. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi dyan, umaga dito sa California. Ang titibagin naman natin na may free will ang tao to choose. May free will ang tao to choose. Kaya nga sa simula pa lang ng the fall of mankind is because of free will. Because of free will, nag-fall ang mankind. At ipakikita ko sa inyo kung paano inalagaan ng Diyos ang mga tauhan niya para, yung Israel, para makadating siya at in Christ, because of the free will, ma-choose natin ang life. Ibig sabihin, eternal life. Ang good example nito, ang simple, Brother Mitch, na example ng free will is, nainggit ako sa tao, gusto kong nakawin or nakawin ang gamit niya. Pero sabi ko, ayoko, makukulong ako eh. That's one of the free will ng tao na you have to choose. Makukulong ka o kunin mo. Yan ang good example. Okay, so titabagin natin yan at sana makita nyo dito na ang tulip ay isang doktrina na somewhat taliwas sa Bible sa pagkakaintindi ko. So, good day sa inyo, good evening, and may God bless us all in Jesus' name. Okay, mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-usap, please share yung ating live streaming ngayon. So, isang malaking shoutout pala muna kay Benchi Kokoy, Popoy, at sa lahat ng Rangers of God. Sabi niya, sana all katulad ni Bro Rasha. Shoutout din kay Aladin Gregorio, Amy Alfonso, shoutout kay Brother Erwin de la Cruz, kay Gio Valor, shoutout kay Amy Alfonso, Jason Gulong, shoutout sa kanya. At yun, mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Mitch sa kanyang patutunayan na maliban na i-regenerate ang tao, ito ay hindi makakasampalataya at maliligtas by His free will. Brother Mitch, your time starts now. Okay, ang pag-uusapan natin ngayong gabi is yung patungkol sa free will. Yung keyword dito, free will. Ayan, saan ba nag-origin itong salitang free will? So, ang concept na ito is galing sa mga Greek philosopher nung unang panahon, kagaya ni na Aristotle, na nagturo na ang sabi, voluntary versus involuntary action. Ibig sabihin, moral responsibility assumes choice. So, ang pangalawang nagturo din nito o nagkonsepto nito is si Epictetus. Si Epictetus, isa siyang Stoic Greek philosopher. So, siya yung nag-emphasize ng eternal freedom. Okay? Merong kalayaan,
mula sa loob ng tao. Okay? Pero yung actual phrase ng salitang free will is galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay Liberium arbitrium. Okay? Ano ba ang Liberium arbitrium? Ito yung free choice or free decision. So ang nagpopularize nito ay dalawang tao. Okay? Una dito ay si Agustin of Hippo. Pangalawa, si Thomas Aquinas. Okay? So ano ba talaga ang ibig sabihin ng free will? Ano yung definition ng free will? Base sa secular na philosophical meaning. Ang free will, ang sabi, ang definition, the ability of a person to make choices independently of external coercion or deterministic. So ang tao daw merong kakayahang pumili independently na walang tulong galing sa labas, na walang pagpipilit galing sa labas. Okay? So merong tatlong views dito. Tatlong views. Okay? Ang una, ito yung libertarian free will. Ano ba yung posisyon nila? Ang sabi nila, humans have genuine freedom to choose, otherwise not determined by prior cause. Okay? Yun yung ibig sabihin nila ng free will. Ngayon, pangatlo, ano ba yung pangalawang point at pangalawang posisyon, ito yung determinism. So, sabi ng mga determinism, every choice is caused by prior events. Ibig sabihin, free will equals illusion. Okay? So, ang pangatlong views dito, ito yung compatibilism. At ito yung sinasang-ayunan ko. Okay? What is compatibilism? Free will exists even if determinism is true. Freedom equals acting according to your desires. Okay? Even if those desires are determined, kumbaga kahit yung desire mo ay determined na, okay? Determinado na, okay? So, punta naman tayo sa Biblia. Okay? Punta tayo sa Biblia, na-establish na natin kung saan nanggaling yung free will, salitang free will, at na-define na rin natin kung ano yung meaning ng free will. Ngayon, punta tayo sa Biblia. Sa New Testament, dahil yung New Testament ay sinulat sa lingwaheng Hebro, lingwaheng Greek at Aramaic. Ngayon, sa salitang Greek, wala kang makikitang free will. Basahin mo man yung buong New Testament, wala kang makikitang salitang free will. Isa-isahin mo yan mula Matthew hanggang Revelation, wala kang mababasang salitang free will. Pero yung sistema o yung konsepto ng free will i-andoon. Okay? Kagaya ng, for example, sa John chapter 5 verse 40, ang sabi sa talata, you are not willing to come to me. Yung salitang willing, galing niyang sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay telio o telo. T-H-E-L-O. Ano ang ibig sabihin nun? To will, to desire, or to wish. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Pangalawa, isang example pa. Meron sa Philemon 1:14. Ang sabi, not by compulsion, but of your own accord. Ano ibig? Nagpapakita doon ng willingly or voluntarily. Galing naman yan sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay hekon. H-E-K-O-N. Okay? So merong mga konsepto, pero hindi ibig sabihin nun na ang tao ay may ability, na may kakayahan, na makapagsisi at makasampalataya at maligtas. Hindi nagpapakita ang Biblia ng ganoon. Okay? Hindi nagpapakita. Bakit? Ano ang dahilan? Ano ang meron? Kasi nung si Eva at si Adan nagkasala, nakurap ang buong faculties ng pagkatao ng tao. Ano ba yung faculties ng pagkatao ng tao? Okay? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, merong dinistinguish o in-identify ni Apostle Paul yung mga parte ng tao. Andun yung flesh, soul,
and spirit. Okay? So, itong flesh, soul, and spirit, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, nakurap ito. At meron doon sa pagkukurap, meron tayong 4 na faculties sa ating sarili na siyang nagpa-function. At ang 4 na faculties na ito ay may kanya-kanyang duty o responsibility o mga gawain sa buhay natin. Ngayon, ano ba itong mga faculties ng tao? Atin itong isa-isahin. Okay? Isa-isahin natin yung faculties ng tao. Unang-unang faculties ng tao is yung mind. Yung mind. Ano ba itong mind? Sa Greek, ang salitang mind is noos. Okay? Ano ang function nito? Ano ang trabaho nito? Yung mind dito nanggagaling yung understanding natin. Yung pag-iisip natin. Naiintindihan natin yung mga binabasa natin, naiintindihan natin yung mga sinusulat natin, naiintindihan natin yung mga naririnig natin. Ngayon, ano yung nangyari sa mind nung magkasala si Adan at si Eva? Ang sabi sa Romans chapter 1, verse 21, the mind is futile thinking, darkened. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the natural man does not accept the things of the spirit. Bakit hindi kayang tanggapin ng kaisipan yung mga spiritual things? Kasi nga, sabi sa Bible, the mind is darkened. Ang tao, maka-reason out siya kasi may intellect siya, pero in the sight of God, he is spiritually blind. So without the regeneration, hindi niya maiintindihan yung ebanghelyo ng Diyos. Okay? Ang mind is still active, but is spiritually corrupted. Yung interpretasyon niya sa mga salita ng Diyos, sa salita ng Diyos, ay hindi niya maunawaan. Okay? Ngayon, punta tayo sa ikalawang faculties. Okay? Sa ikalawang faculty ng ating pagkatao. Ang ikalawang faculty ng ating pagkatao, ito yung heart. Ano ba itong heart? Sa Greek, ginamit ang salitang cardia. Cardia, kaya nga dyan nanggaling yung mga doctor of cardiologist, doctor of the heart. Okay, wow. The heart, ano ba nangyari sa heart? The heart is deceptive, ang kurap, and is that it does not naturally desire. So i-wrap up ko na lang, bibilisan ko kasi 2 minutes na lang, hindi ko natatapusin yung sa heart. Punta naman tayo sa soul. Ang soul sa Greek, ang salitang soul is soke. Okay? Ang faculty ng ito ay ito yung faculty of life. Siya yung my self identity, siya yung self natin, siya yung identity natin. Sabi sa Bible, the soul is spiritually dead in sins. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 1 and then sa Colossians chapter 2 verse 13. So, puputulin ko na. At ang pangapat ay ito yung spirit. Ano ba itong spirit? Ang spirit, ito yung pneuma. Dito nanggagaling yung faculty of God relationship natin. Meron tayong relationship sa Diyos, ngunit naputol dahil sa espiritong nasa atin. Ngayon, dahil sa corrupted ang lahat ng parte ng ating mga katawan, kaluluwa at espiritu, ang buong pagkatao natin, sino ngayon ang gagawa ng solusyon para ang tao ay makasampalataya, para ang tao ay makapagsisi? Ang question, ang kanya bang free will? Saan ang gagaling yung free will? Sa isip, pag nag-isip ka, pumupunta sa puso mo, nagdi-desire yung puso mo. Pero ang sabi ng Diyos, the heart is deceitful above all things. Yung desire ng puso natin ay laging makasalanan. So sino ngayon ang susolusyon sa mga bagay na spiritual para maunawaan mo yung spiritual, para makasampalataya yung tao, at para makapagsisi? Yung iyo bang will? Ang sagot ko, hindi. Kasi ang sagot ng Biblia, ang will na tao is corrupt at wala siyang kakayahan na makasampalataya at magsisi maliban na siya ay i-regenerate ng Diyos. Okay, so tapusin ko na kasi ang iksi. So ang haba ng preparation ko kasi hindi rin matatapos. So okay, ano na lang. Hanggang doon na lang. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, mga kapatid. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Alexander, 7 minutes. 10 minutes. Your time starts now, bro. Bro, wala kang audio, bro.
Bro, saglit lang bro ha, Yan, saglit yan, lang. yan. Bro, saglit lang, may hinahanap lang ako saglit na Sige, wala sige. yung note. Nawala lang yung notes ko. Brother Mitch, excuse Okay me mga ha. kapatid, No so habang problem. naghihintay tayo, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Gio, mga kapatid, kay Mark Ray Balani, Pastor Alexander, baka made in China yung delikado tayo sa jacket mo. Shoutout din kay Gio Valor for Corinthians Made in China. for blinded X unable to choose like that. Pero blind pa rin Nainitan sa to niya. kasi hindi nag-believe. Shoutout din kay Eldin Okay. Gregorio. Okay na? Okay na, Brad. Okay na. Okay, Brad. so 10 minutes bro. Proceed bro. Okay, ang unang tanong ko sa'yo, you in-explain mo out of the Bible, ginamit mo yung mga tao na nagbigay ng definition about free will. So, ang question ko sa'yo, sino ang dapat nating sundin about free will? Yung mga nag-explain sa labas na sinabi mo o si Jesus Christ? Ang Biblia. Biblia. Ang Biblia. Okay. Now, nirequest mo din sa akin na sumagot ako ng may verses. Or at least bago ako magtanong, may verses, di ba? So habang ginagawa ko to yung premise na to, I'll give you a chance to look for John 7:17 para pareho tayo. Okay, ang premise ko, kung papansin niyo, ito ang premise ko habang tinitingnan mo yung John 7:17 para intact tayong dalawa para we are on the same page when I ask questions. So, kung papansin niyo yung ginawa ni Brother Mitch, there are lots of study outside the Bible. Yung mga Greek philosopher, yung mga tao na nagbebenta ng books, for you to have extra knowledge, for you to have extra meaning, na talagang ang lumalabas dito, you are smarter than most kasi you know more about other people ideas. So ang dami mong na-i-explain sa akin. So ngayon tinanong kita, kailangan bang masundin natin yung nasa labas ng Bible na philosopher o yung nasa Bible? Ang sagot mo, Bible. So ito ang tanong ko sa iyo. This is Jesus Christ himself. This is what he said. John 7:17. If any man will do his will, that's the will. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. So ang sinabi dito, sabi ni Jesus Christ, if anyone will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. So sinabi ba ni Jesus Christ dito na if any man do his will? Sinabi ba niya na may will ang tao to decide? Yes or no? Sinabi niya, I object muna, brother. I object muna. I object. Okay. Ang objection ko ay please, Brother Mitch, it's all categorical mainly. Ang mga tanong ko, please answer it categorically and then explain. Ganun din ang gagawin ko sa'yo. Ulitin ko yung tanong para mas maliwanag. Sige. Ano? If any man will do his will, this is Jesus himself. It's not Apostle Paul. It's not Apostle John. This is Jesus Christ himself talking. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Naibigay siya ng two categories to choose. So my question to you is, sinabi ba ni Jesus Christ na may will to decide ang tao? Yes or no? ang sabi diyan, will. I object. I will use my 10 seconds. Okay, I will 10 seconds. Proceed. Ang sabi diyan, ang unang salita, if any man do his will. Ang tanong, lahat ba ng tao kayang gawin ang will ng Diyos? Next question. That's the question. 10 seconds. Okay, next question. If any man, ang ibig bang sabihin dito, yung pinili o lahat ng any man, lahat ng tao? Yun bang pinili o lahat ng tao? Lahat. Ang sabi dito, if any man, papaliwanag ko Lahat ba sinabi? Oh Lahat? yes bro, lahat Hindi. daw. Okay.
Ipapaliwanag ko, bali, hindi yun yung sagot ko, ipapaliwanag ko. Ang sabi dito, if Well, any man I do object, I his will, object. I object muna. Wait lang. Time stop muna. Proceed sa objection muna. I object kasi kinlarify ko kung sumagot siya ng lahat. Sinabi niya hindi pala yun. So gusto kong malaman yung categorical first. Okay. So, Ulitin ko. proceed sa proceed muna sa pag-uulit. Tapos gusto ko lang i-remind sa kabilang panig na nag-object yung kabilang si Pastor Alexander dito dahil doon sa rule natin na sumagot muna sa pagpipilian ha. Pero kung hindi, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, paulit muna. Okay. Sinabi mo kanina, if. Yun ang unang phrase. Yun ang unang sinabi. If. Ibig bang sabihin to? Lahat ng tao. Parang sinabi mo ganun. So, here's my question. The word if. Sa Tagalogin natin, kung. Di ba? If ang Tagalog ay kung. Kung ang sino mang tao, yan ang sinabi sa susunod na statement. So, kung ang sino mang tao, yun ba ay pinili o lahat ng tao? Okay? Pinili o lahat ng tao ang pagpipilian. Pero kung hindi makapili, bro, hindi Mitch, kasi mas maliwanag, hindi masyadong okay. maliwanag para sa akin yung question eh. Yung pinili o sa lahat ng tao. Ganito, bro, Mitch, kung hindi kasi hindi maliwanag, gusto mong gamitin yung 10 Para sa seconds akin, mo? okay, gagamitin ko yung 10 seconds. Okay. Proceed. Ayon sa talata, ang sabi dito, if anyone will do his will, ang talata kasi patanong. Next Ang sabi, question. if any man. Okay, 10 okay. seconds. So, dagdagan ko. Sabi ni Jesus, if any man will do his will, comma. Okay? Sa Tagalog, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, sabi niya, comma, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala daw niya. So yung sinabi niyang makikilala, yun ba ay will ng tao? Yes or no? Hindi yun will ng tao, Hindi. sabi sa Biblia. Mamaya papaliwanag ko sa iyo. Okay. Next question. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, sabi ni Jesus. Ulitin ko ha. Parang hindi ko pwedeng iwanan to ng hindi maliwanag sa tao eh. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ito ba ay nagsasabi si Jesus Christ na meron kayong karapatan na pumili ng gagawin nyo? Yes or no? Ang tao walang kakayahan. I object. Proceed, Pastor. Okay, objection is this ha. Time stop. Categorical. Sabi ni Jesus, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, sinasabi ba niya na mayroong karapatan yung taong pumili? Yes or no? Okay, so yes or no to, Brother Mitch. Kung hindi ka makapili, bro, you can use again your 10 seconds or yes or no. Okay. Pili ka. Merong tao, Ay, Bro, use again. the 10 seconds. Okay? Okay. Proceed sa 10 seconds. Explain again. Hindi lahat ng tao may kakayahan sumampalataya. Yun yung sagot ko. Yun ang sabi ng Biblia. Kung gusto mo Okay. talata, Wait lang. bibigyan kita ng talata. And next question, 10 seconds. Okay. Sabi niya, ay makikilala niya ang turo. Sabi ni Jesus, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos, one, or kung ito ay salita sa kanyang sarili lang. Two, may pinagpilian ba yung tao dito? Yes or no? Yes or no? May pinagpipilian ng tao. I'll use 10, every time he asks me object, question, I use 10 object. seconds automatically. Okay. Object muna ha. Object mo na, proceed. Pwedeng yes or no or 10 seconds right away para hindi ako nag-object, Brad, ha?
Para hindi So, ako nag-o-object. Kasi Okay. ito, ang sinabi ng Diyos, ulitin ko para clear sa mga tao to eh. Kasi ang titibigan ko dito, yung sinasabi mo na walang will ang taong pumili. Pero Mhm. Jesus himself said this in this verse. Jesus himself. Hindi yung mga philosophers, yung mga sinabi mo, hindi. Jesus himself. At agree ka na mas maganda yun sa Bible. Sabi ni Jesus, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa sa kanyang kalooban, parang kinakausap ako ni Jesus, Hoy Alex, kung iibigin mo na ikaw ang mag-decide sa sarili mo, ay makikilala mo ang turo. Kung ito ay sa Diyos, o ito ay sinasabi ko lang ng basta-basta. Nagbigay siya ng dalawang choice sa akin. Sinabihan niya ba ako na pag ako ay nag-decide, ay malalaman ko yung katotohanan sa dalawa? Sinabihan ba niya ako na may magpipilian ako na dalawa? Yes or no? 10 seconds to, Bro Mitch. Yeah, I use 10 seconds. Ang talata kasi patanong. Okay? Sabi diyan, if any man. So, ang salitang if, hindi yan nagpapakita na ang tao ay may ability. Next Kagad na question, 10 sundin seconds. ang Okay, utos o ng sige. Diyos. It doesn't mean Next question okay. natin, next question. Okay, I'm gonna give you a choice. Mhm. If you have a choice to choose a car, ano ang gusto mo? Toyota or Honda? Ang pinag-uusapan natin, pagpili sa kaligtasan. Hindi yung pagpili sa material na bagay. Iba yung Okay. spiritual kasi iba yung worldly things kaysa sa spiritual things. Nature ng tao na makapili ayon sa anong gusto niya, but it is limited on his nature. Next question. Okay? Nature natin yun eh. Okay. For Mhm. God Last so 50 loved the seconds. world. For Mhm. God so loved the world, whosoever believeth in him will not perish, but have everlasting life. Whosoever believeth. Kung sino daw ang maniniwala. Kung sino ba ang maniwala sa kanya, maliligtas? Yes or no? Mhm. Ang sabi, who is able I to object. believe? I Object again. Proceed. Sinabi ko na yan kanina, Rasha, na lahat ng sagot ko, gagamitin ko yung 10 seconds. Okay. So ganito. Mhm. Ang gagamitin mo dito 10 seconds. Proceed, Brother Mitch. Okay. Sa pakiwarning ng 2 minutes, pwede na 2-3 minutes. Sa dinami-dami ng binanggit mo, Brother Mitch, tinapatan ko lang ng isang verse or dalawang verses, di ba? Sabi ko, paki-mute Bro Mitch ha. Sabi ko ay John 7, ang unang tanong ko sa iyo, sa simple explanation ng simple na debate natin, sa dami ng halos yung kalahati ng presentation mo is about knowledge of mankind, about knowledge ng mga philosophers. Tapos, kung papansinin mo Brad, nung tinanong kita, which one is more important? To study those people or the one itself na sinusunod natin, which is the Bible. Sabi mo, the Bible. So lahat ng sinabi mo outside is irrelevant. Those are irrelevant. Kasi sabi ko nga, that is just extra knowledge. And with one verse na sinabi ko sa iyo, sa lahat na nakikinig, look at it. Just look. John 7:17. If any man will do his will, comma. Ang sinabi mo sa akin, hindi kasi ang unang-unang phrase is if, kung. Okay, kung, if. So okay, let's adapt. Let's give the benefit of the doubt na tama ka, if, patanong. Ngayon, sino yung tinatanong? If any man will do his will, kung sino mang tao ay gagamitin ang kanyang kalooban, yung kanyang desire, yung kanyang English ay will, which is free will, he shall know the doctrine, he shall know of the doctrine. At matututunan niya daw ito. Matututunan niya daw ito. So ano daw ang matututunan niya according from his will? Ano daw ang matututunan niya? Jesus said this,
whether it be of God, number one, or whether I speak of myself. So, ang sinasabi niya ditong pagpipilian ng tao ay, nagsasabi ba ako galing sa Father o nagsasalita lang ako sa sarili ko? Iyan ang kausap niya dito, yung mga Pharisees. So, kaya nga sinasabi niya sa mga Pharisees, ang sinabi sa John 1, 'di ba? Yung book of John, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. At saka hindi siya tinanggap ng mga tao niya. Hindi siya tinanggap ng chosen people niya. Kasi nga may free will ang tao not to accept and accept him. So iyan ang simple meaning na i-debunk kayo pagdating sa sinasabi nyo na pinili kayo. Paano kayo pinili? Regeneration, di ba? I-regenerate kayo, which is hindi mo naman na-explain. So how do you get regenerated in Him, in Christ? According sa Bible, ang sinabi, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, in whom also after that you believed, in whom also after that you choose your will to believe, you are sealed with the Holy Spirit. Walang kakayanan ng tao. Walang kakayanan. Pero ikaw meron. What is the difference? Why are you special and not myself? Why? Can you prove something to me na tinawag ka? At least give me a verse na tinawag ka. Kasi kung ibibigay mo sa akin yung I am chosen before the foundation of the world kasi naintindihan ko, well, naintindihan ko rin. At kung magpaparamihan tayo ng kaalaman sa loob ng Bible, book by book, verse by verse, maaaring mas marami kang alam, pero sa simple understanding na ang tao have the right to choose, doon tayo magkakaroon ng conflict. Napakaliwanag nito. Aalis pa ba ako sa ibang verse? Aalis pa ba ako? Well, magbibigay ako ng iba pang verse, okay? Magbibigay ako para at least makita natin ang sinasabi natin, okay? Sa 2 Peter 2:1. 2 Peter 2:1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Panginoon na bumili kanino? Sa mga bulaang propeta. Ligtas ba yung mga bulaang propeta? Binili din pala ng Diyos yun, no? Binili din nila. Ulitin ko ha, 2 Peter 2:1. Ngunit may magsisilitaw din naman na mga bulaang propeta. Tapos nakalagay dito, itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Ano ibig sabihin ng bumili? Binili niya ng dugo niya. Binili niya ng dugo niya. So, binili lahat, di ba? Binili lahat. But they have to choose what kind of salvation. They have to choose. So, ligtas ba itong mga bulaang propeta na to? Binili niya in a sense, ransom for all. Saan? Sa 1 Timothy 2:6. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Tinubos niya yung lahat. Lahat ng maniniwala sa kanya. Will. Free will. Diba? Kaya nga sabi niya, doon sa John 7:17, kung gagamitin mo yung kalooban mo, which is your will,
you can choose of the right God, or if I'm just saying it on my own. Ransom for all, your will. Meron pa ba? Ang dami eh. Madami, Brad. Okay. Sa Deuteronomy 30:19, sabi ng God, I call heaven and earth to record. Thank you. I call heaven and earth to record this day against you. Sabi ng God, that I have set before you life and death. Pagpipilian uli, oh. I have set up to you life and death. Blessing and cursing. Will again, may pipiliin. Therefore, choose life. Inutusan niya, therefore, piliin niyo ang life. Use your own will. Piliin niyo ang life, sabi. That both thou and thy seed may live, para daw kayo mabuhay. Di ba? Napakasimple, di ba? Sa Revelation, notwithstanding I have few things against thee, because thou suffered that woman Jezebel. Revelation 2:20. Si Jezebel, yung demonya, which called herself a prophetess, to teach and to seduce my servants sa mga kalibugan, to commit fornication, and to eat things sanctified unto idols. Sa Revelation 2:21, and I gave her space to repent. Binigyan ko siya ng space to repent of her fornication, and she repented not. Will yun, hindi niya sinabi na dahil niloloko mo yung mga tauhan ko, impyerno ka. No, God gave her a chance. It's free will. Tapos pagdating sa inyo, walang free will. Ang dami kong binasang verses, with free will. So sana, dito mo ako tanungin sa mga binanggit ko. Although, hindi naman ako sumasagot ng 10 seconds na kagaya ng mga strategy ninyo. Ako, I always answer it. And sabi mo nga, with verses, and I will give you yung lahat ng kailangan mo with verse. Okay, I will do the best I can. But Rasha, I'm ready for the questions. Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 10 minutes, your time start, Bro Mitch. Doon sa John chapter 7 verse 17, ginamit ko yung talata. Doon ba nagpapakita na ang tao doon ay naligtas, nakapili ng kaligtasan? Meron ba doon? Yes, meron. Saan? Kasi, yes ang sagot ko, Brad. Hintayin mo ako mag-explain. Kasi, pag naniwala sila na to choose God, yung sinasabi niyang salita, to believe in Him, will have everlasting life. Yun ang kaduktong noon sa John 3:16. That's why you have you use your own free will. Okay? Next question. Si Judas ba may free will? Kung may free will siya, bigyan mo ako ng talata na nagsasabing, nagpapakita na ginamit niya yung free will niya. Talata, Kay Judas? yes, nasa Bible talata exactly, hindi ko maibigay ngayon. Pero nagkaroon siya ng pagsisisi nung ginawa niya, di ba? Nagbikti siya. Pinili niya na magbikti sa ginawa niyang kasalanan. Free will niya yon na magbikti. Hindi sa sinabi ng Diyos na, oy, magbikti ka. Hindi. Will ni Judas na magbikti. Next question. Kung will niya yon, bakit hindi pa siya ipinapanganak? Alam na ng Diyos ang mangyayari sa kanya. Because God knows what will happen. Kaya nga ang trabaho natin ay alamin natin kung paano gumawa ng ang work of God. Ang work of God ay malaman natin kung paano tayo maliligtas ngayon. Hindi yung pangunahin natin yung gagawin ng Diyos. Kailangan alam natin kung saan tayo maliligtas ngayon. Yun ang purpose ng Bible. Next question. Okay. Doon sa Deuteronomy chapter 30, doon ba ay nagpapakita ng ability? Kasi sabi to, pag sinabi bang command equals ability na, pag kinamand ba yung tao na ito gawin mo, equals ability na ba yun? May kakayahan na ba kagad? Yes, therefore choose life. Sabi niya, inuutusan ng Diyos, piliin mo ang life. Okay. Ngayon, ang tao may free will to choose. Dapat dyan, ang verse sinabi, mga tao ko, wala kayong choice pumili, bibigyan ko kayo ng life. Wala kayong choice. Sana ganun ang sinabi niya. Sabi niya, therefore choose life. Okay. Inutusan. Dahil matigas ang ulo ng tao, ayaw sumunod, napapahamak sila. Pero yung pumili, ligtas. Okay. Meron akong babasahing talata. Ito ay nasa Matthew chapter 5 verse 48. Babasahin ko. Ang sabi dito, be ye therefore perfect
even as your Father which is in heaven is perfect. Kaya mo bang gawing perfect ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong free will? Hindi. Kaya nga siya namatay dahil hindi tayo perfect. Ikaw, hindi ka rin perfect, di ba? Pero sinabi mo, ligtas ka. Yung perfection is a command. It's sanctification to live and have a reward in judgment seat of Christ. I-judge niya yung bad or good. Hindi natin kaya. Kaya siya namatay, hindi natin kaya. Next question. So ibig sabihin, lahat ng command ay hindi kayang sundin ng tao. No, hindi ganon. Kasi I choose God. It's my free will to choose the blood. Okay. Okay, so I choose to be saved according to His blood and then justified from the blood of Jesus Christ, reconciled with His blood. Kaya ako ligtas. That's my free will. Next question. Okay. So kung may free will ka, bakit hindi mo kayang gawing perfect ang sarili mo? Dahil Sa makasalanan ng tao ko when it comes to sanctification. Meron akong reward. Yan ay command to do good so I can give you a reward when you get to the judgment seat of Christ. Yun yung work of the flesh. Sinabi ni Apostle Paul yan, every time I do good, evil is present with me. Thanks be to God dahil niligtas niya yung katawan na to in the future, glorified body is upcoming ahead. Next question. Nung si Apostle Paul ba ay tinawag para maging apostoles ng mga hintil, siya ba ay gumamit ng kanyang free will kaya naging apostol siya? Nagdesisyon ba siya Nagdesisyon ba siya ayon sa kanyang free will para maging apostol siya? Yes, sa Acts, 'di ba? Tinawag siya ng Diyos. Okay. Anong sabi niya? Ano ang sabi niya? Mhm. Who art thou, Lord? It's me, Jesus. So nung malaman niyang si Jesus yon, sinunod niya yung will at pinakinggan niya yung sasabihin ng Diyos. Naging perfect ba siya? No. Sinabi niya, I'm not perfect. Thanks be to God, sabi niya. Your ano tawag dito? Your grace is sufficient enough. Thank you. Ang dami ko pa rin kasalanan ginagawa. Okay. Next question. Bro, pag Okay, next sumasagot question. ako, intayin natin si Brother Rasha magsabi, ha? Okay. Please, So next question, nasabi mo, kaya si Apostol Pablo naging apostol dahil sa free will niya. Tama o hindi? Yes, tama. Mag-explain ako. Mag-explain ako. Meron akong 20 seconds, okay? Okay. Meron ako, okay. Sabi ni Paul, who art thou, Lord? Sabi ni Jesus, it's me. Why are you persecuting me? Then inexplain, sumunod siya kay Jesus. Bakit si Pharaoh hindi sumunod? Bakit si Paul sumunod? Di ba? So, may free will, di ba? Next question. Sige. So, babasahin ko yung galing din kay Apostol Pablo. Ito yung galing sa bibig niya mismo. Sabi sa Ephesians chapter 1. Okay? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Okay? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful is in Christ Jesus. Bakit nung si Paul sumulat sa Ephesians, sabi niya, by the will of God, I become an apostle? Bakit hindi niya sinabing, by my will? Sino kaya susunod natin? Napakasimple niyan. Ang sinasabi ko sa inyo ay galing sa will of God ngayon. Kasi dati pinapatay ko kayo eh. Ako naging apostle ako ngayon. Yung sasabihin ko sa inyo ngayon, it's not my own will, but from the will of God that we should be in Christ when we believe. Napakasimple lang yan. It's not 10 seconds. It's no-brainer to explain. Next question. Ngayon, doon naman tayo kay Pharaoh. Sabi mo kasi, may free will siya. Ngayon, ang Diyos nag-command sa pamamagitan ni Moses. Ang sabi ng Diyos, puntahan mo si Pharaoh at sabihin mo palayain yung mga Israelita. Ngayon, hindi siya sumunod. Yun ba ay dahil sa free will niya? Kaya siya hindi nakasunod? Yes, maliwanag na maliwanag, hindi siya sumunod kasi God din siya. Itinuturing na God din siya. Okay. Pero kung titingnan mo, if you really know the context of that book, God is giving Pharaoh a chance. And I'll give you a little educational here na after 5 plagues, he hardened his heart.
But for the rest of the plagues, binigyan pa rin niya ng chance. Next question. Okay. Pero bakit sabi sa Exodus chapter 7 verse 3, and I will harden Pharaoh's heart? Bakit hindi sinabing nagdesisyon siya dahil sa free will niya? Bakit galing mismo sa Diyos ang desisyon na patigasin yung kanyang puso? Free Because, will ba yun o pinatigas ng Diyos ang kanyang puso? okay, pinatigas ng Diyos ang puso kasi ayaw sumunod at gagamitin niya sa power of God. Ipakikita ko kung sino ngayon ako kasi ayaw niyo akong sundin. But if you read the whole context with I urge you to do, after 5 plagues, he hardened his heart, and the rest of the plagues, God gave him a chance. Kaya lang, So, matigas ang ulo ng tao. Next question. So sino yung sino yung nagdesisyon para patigasin yung kanyang puso? Yung free will niya o yung Diyos? Free will ng Diyos, pero may chance siyang magbago. Brother Rasha, Okay. Ang tanong ko, sino ang nagpatigas ng puso ni Pero? Free will ba niya o yung Diyos mismo? Okay, free will niya or Diyos Brad, mismo? nadinig mo yung sabi ko, free will ng Diyos ang sabi ko. I always answer categorically. Sana ganito. mag-pay attention ka. Ganito, ganito, Okay, Pastor. so, okay. Wait lang. Okay, and then I have a chance to explain. So ganito. Para iwas tayo sa technical, gusto ko lang yung word for word, Pastor Alex. Ang pagpipilian kasi dito, free will niya or sa Diyos. So, hanggang dun ka lang, Pastor. Okay. Ano yung Sige. pinipili mo muna? Okay, Diyos. Okay, proceed. Diyos. Pero sa lahat ng sinasabi niya, binibigyan ng chance si Pharaoh na magbago. Matigas lang ang ulo. Tsaka ginamit niya yung katigasan ng ulo ni Pharaoh sa power niya, sovereign power, para ipakita sa tao na wag matigas ang ulo niyo dahil mapapahama kayo. Therefore, Next question. choose life. Last 1 minute. So ibig sabihin, hindi niya nagamit yung free will niya kasi pinatigas ng Diyos yung kanyang puso niya. Tama ba Mali. ako o hindi? Wait lang. Mali ka. Ginamit niya yung free will niya na huwag sumunod. That's his will, not to follow. Kasi kung sumunod siya, if he chooses life, which is God, then he is saved. Kaya nga sabi niya sa Deuteronomy, therefore, choose life. Sa atin ngayon, how do we choose life? Next Choose question. the blood of Jesus Christ. Last 30 seconds. Okay. So, okay na ako doon kasi sabi Okay. mo hindi free will ni Pero yung kanyang ginamit. Okay. I object Okay, muna, okay. Bro Rasha. Objection, proceed. Ang objection ko, kailan ko sinabing hindi free will? Kasi sabi ko lang kanina, free will niya na Okay. hindi sumunod. Okay, Sabi mo okay. free will ng Diyos, Okay, hindi free will mga ni- bro, No, ganito. kanina yun. Ganito mga bro, wait lang bro. Huwag na kayong mag-usap ha kasi gusto ko lang i-end yung sa cross at doon na kayo sa pag-explain mga bro. So, diyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo agad sa rebuttal mga kapatid. I know mas madami pa kayong masasabi dito sa rebuttal stage. Gusto ko nang umpisahan agad. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid kay Gio Valor, Isaiah 1 verse 19 to 20. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, willing and refuse, free choice, free will. Shoutout na kay Vince Popoy. Magandang topic, God Sovereign Will. Nakapunto si Mitch, Bro Alexander. Shoutout din kay Jason Golong. Good answer, Bro Alexander. Shoutout din mga kapatid dito kay Eagle Crown sa Garden of Eden. Sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng tree of knowledge, good and evil. Pero sinuway nila, kumain pa rin kahit bawal kainin. Iyon ang free will. Shoutout din mga kapatid dito kay Alfred. Pa-shoutout Bro Mitch. At dito din mga kapatid kay Gio. Ayan. So, dako tayo sa rebuttal. Pastor Jeromel pala nanonood mga kapatid. At proceed, Brother Mitch. Okay, sa nagpapa-shoutout, sino nga yun? Galimutan ko. Sino yung Brother Rasha? Si Alfred, okay, yeah, shoutout sa kay. So, balik tayo, ano? So, kanina ginamit ni Alex yung John chapter 7 verse 17.
So, okay? So doon daw, nagpapakita na may free will ang tao. Okay? So, pero hindi niya pinansin yung salitang if anyone if anyone wills to do the God's will, ay hindi niya pinansin yung buong talata. Kaya nga may sabing if. Okay? Parang sa unang tingin ay parang totoo nga may free will. Okay? Pero hindi explicitly na sinasabi na may free will ang tao. Bakit kamo? Kasi kung doon ka lang pupuko sa talatang John 7:17, ano nga bang may free will ang tao? Okay? So, ngunit hindi yun yung kabuuan ng Biblia. Okay? At sisirain ng Biblia ang kanyang pang-uunawa kung doon ka lang tututok. Bakit? Kasi ang sabi sa Romans chapter 3 verse 11, ang liwanag. Okay? Tututulan ba natin ito? Aking babasahin para sa mga nanonood at nakikinig. Okay? Maliwanag, masyadong maliwanag. Hindi mo papasubalian ito. Okay? Ang sabi sa Romans chapter 3, babasahin ko, although medyo kabisado ko naman ang verse na ito, akin pa rin siyang babasahin. Okay? Doon sa John 7:17, kaya may salitang if any man. Okay? Merong patanong. Okay? Ang tanong, lahat ba ng tao kayang sundin ang will ng Diyos? Tinanong ko siya kanina doon sa Matthew chapter 5 verse 48 na ang sabi, be ye perfect for I am perfect. Kaman din ng Diyos yun. Pero bakit hindi kayang gawing perpekto ng tao yung kanyang sarili? Sinagot din ni Alex na yes, hindi kaya. Bakit? Kasi kailangan ng tulong ng Diyos. Which is, I agree with that. No? I don't have any contradiction with what he said. Okay? Tama yun. Okay? Susunod ang tao dahil tutulungan siya ng Diyos. Kaya nga nandun yung regeneration eh. Okay? So wala akong tutol doon. Kaya ang sabi, if any man do the will of God. Ang tanong, kaya ba talagang sundin ng tao ang will ng Diyos? Okay? Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh God. Yung sa inyong mga free-willer, turi lang yun. Nasa kaisipan nyo lang. Pero walang explicit na talata na nagsasabi na ang tao ay may free will. Ang liwanag kung sabi, there is none that understandeth, there is none that seeketh God. Mali ba si Paul nang sinabi niya ito? Kontra ba kayo dito na sinabi ng Diyos na there is none that seeketh after God? Okay? Mali ba ito? Okay? Punta naman tayo sa John chapter 6. Okay? Puntahan natin sa John chapter 6. Ano ba ang will ng Diyos? Okay? Will ng Diyos. Tingnan natin kung galing ba talaga sa will ng tao. Okay? Ang sabi sa John chapter 6, okay? Verse 40, okay? Sabi dito, and this is the will of Him that sent me. Sino yung Him? Yung Ama. That everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last days. Kanino daw will na makalapit ka sa Ama? Sa will ba ng tao? Sa free will ba ng tao? Ang sabi ng Biblia, for I came down from heaven not to do mine own will. Even yung Panginoong Jesucristo, hindi nga niya ginagawa yung will niya, kundi yung will ng Ama. Tapos sasabihin niyo may free will kayo para makasampalataya. Sino ngayon yung totoo?
Yung Biblia o yung kaisipan nyo? Ang free will, theory lang yan. Hindi yan nakasulat explicitly sa Bible. Kaya nga kanina, ipinaliwanag ko yung bawat isang faculties ng pagkatao ng tao. Sabi kanina, ang isip darkened, malabo. Sino ngayon yung gagawa ng solusyon para maging maliwanag yung kaisipan ng tao? Yung free will mo? Kaya ba ng free will mo na mag-provide ng righteousness? Kaya ba ng free will mo na mag-provide ng repentance? Kaya ba ng free will mo na mag-provide ng pananampalataya? Ang Bible nagsasabi, ang lahat ng ito nanggagaling sa Diyos at ang magbibigay ng solusyon para makasampalataya ang tao ay ang Diyos. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng regeneration. Okay? So dito ang liwanag, sabi, free will. Kaya nga kanina, tinanong ko siya patungkol kay Apostol Pablo, kung naging apostol ba talaga si Apostol Pablo dahil sa kanyang free will. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, naging apostol ako because of the will of God. So kinukot ni Apostol Pablo ang salita ni Jesus Christ dito sa John chapter 3, verse 38 to 39. So ano ba ang will ng Diyos? Sabi, ulitin ko, for I came down from heaven not to do mine own will. Sabi ng Panginoon, bumaba ako sa langit, hindi para sundin yung will ko. Biruin mo, mismong Diyos. Okay? Mismong anak ng Diyos. Sabi niya, hindi ko will ito, kundi will ng Ama. Ano yung will ng Ama? Okay? But the will of Him that sent me. Ano ang will ng Father? And this is the Father's will. Ito yung will ng Father, which hath sent me, that of all which hath given me, ang lahat ng ibinigay sa akin, I should lose nothing. So kung hindi ka pala ibinigay ng Ama sa anak, ay hindi ka maliligtas. Kasi sabi, I will lose nothing. So ang hindi lang pala mawawala ay yung mga ibinigay ng Diyos, klaro sa talata. Ang inyong haka-haka lang. Okay? So yung salitang if doon, sa John chapter 7 verse 17, hindi yun nagpapakita na pag sinabing do my will is ability kaagad. Kakayanan. Kasi ang tao wala siyang kakayanan na mag-produce ng faith, mag-produce ng repentance, mag-produce ng regeneration. Okay? Wala siyang kakayahan. Okay? Yan ay pinapatunayan din ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14 na ang tao, okay, na makalaman ay hindi makakaunawa ng mga makalamang bagay. Ang tao lang na spiritual ay makakaunawa ng mga spiritual na bagay. Okay? So i-wave ko na yung aking oras para makapagtanong si Alex sa akin. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating second cross. At 10 minutes again, Pastor, your time starts now. Unang tanong ko sa iyo, na kayo ay tinawag not because of your will, kung hindi it is the will of God. Ito ba yung ibig sabihin na binili kayo ng kanyang dugo? Yes or no? Kasama yun doon. I object. Okay, categorical. Binili ba kayo ng dugo? Yes or no? Of course, kasama yun sa sa kaligtasan. Wait lang, mga kapatid. Yes. Bro Mitch. Yes, ang sagot ko yan. Yes, Okay? ayan. Yes. So, Okay. proceed At, Bro Mitch. Explain mo, 20 seconds. Ang salvation kasi is order siya. Okay? Sunod-sunod yan. Okay? Tinawag ka, tinidestin ka, tinawag ka, i-regenerate ka, i-justify ka, isa-sanctify ka, at i-glorify ka. So, sunod-sunod yan. Lahat ba ng binili ng dugo, tinawag? Yes or no? Yes, pag binili ka ng dugo, tinawag ka. Yes. Kasi binili ka ng dugo eh. Yung dugo kasi is a symbolic of a purchase position. Ibig sabihin, yun yung pinangbayad sa kasalanan mo. Okay? Yun yung kabayaran ng kasalanan. Yun yung ipinanghugas sa iyong mga kasalanan para maging anak ka ng Diyos. Isa yun sa mga proseso. Lahat ba ng binili ng dugo na tinawag, ligtas?
Yes or no? Ligtas, yes or Lahat no? ng binilagyan ng dugo, yes. Yes. Lahat lang na binili. Hindi kasama yung mga hindi binili. Okay, premise, I want you to go to 2 Peter 2:1. Mhm. Babasahin ko to. Nakalagay dito, ang sabi mo, yung mga tinawag ay binili ng dugo. Mhm. Yung binili ng dugo, yung binili means bought, binili, kasi pag binili, may binayad siyang price doon, ito ay mga ligtas. So ngayon ito, sabi ni Peter, but there were false prophets also among the people. False prophets. Even Mhm. as there shall be false teachers, mga false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, magbibigay ng wrong doctrines, even denying the Lord that bought them. Binili din ng Diyos to. And bring upon themselves swift destruction. Tagalogin ko ha. Mhm. Tagalogin ko kasi ititigil ko na yung tanong ko with this verse para kasi dito lang ano na or baka magdagdag pa ako. Sabi sa Tagalog, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Maliwanag, binili niya tong mga bulaang propeta na magtataglay sa kanilang na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So ngayon, ligtas ba yung mga bulaang propeta na to na binili rin niya? Yes or no? Ang context kasi I dapat object. natin I intindihin. object. I object. Ang objection dito, sabihin mo na lang 10 seconds, Brad, para play Di ba- safe, ano? Di ba binanggit ko na yung kanina? Sabihin mo 10 seconds para alam ko. Kasi Okay. categorical to eh. Ito na lang ang categorical mo is yes or pagpipilian or 10 seconds. Sabihin mo yung 10 seconds para at least nagkakaroon ka ng parang nakakalusot, kumbaga, di ba? Kasi napansin mo, Brad, kanina wala Okay, akong okay, 10 okay, seconds okay. sa sagot mo. Okay, so ganito mga kapatid, para di tayo tumagal. Ang objection ni Pastor Alex dito yung sa yes or no. Mas maganda, mas clear kung magte 10 seconds ka. Or Brother Mitch, gagawin ko ba lagi yung 10 seconds mo? Yeah, kasi kailangan Okay. para ma-explain sa power. Okay, so 10 seconds, proceed, Brother Mitch. Noted yan sa moderator. Okay, ang 1 Peter kasi, 2 Peter chapter 1, basahin ko ulit. But there were false prophets among you, among the people, even as there shall be false teachers among you who privately Next question, 10 seconds. Okay, next question na. May nakalagay ba dito na binili ng Panginoon ang mga false teachers, false prophets dito sa verse na to? Yes or no? Wait. Wait lang. Okay, proceed Okay, lang. akala ko tapos yung tanong niya eh. Okay. So, Hindi, pagkatapos ng categorical, para i-clear ko na rin ang categorical mo to help you out sa sagot. Ano? okay, so continue pa sa question. Nakalagay dito Time na mission. itatatwa, nakalagay dito, binabasa mo na rin ngayon na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Binili sila ng Panginoon. Ngayon ang question, mayroon bang binili ba ng Panginoon ang mga false prophets, false teachers dito sa verse na to? Yes, no, or 10 seconds? Ayon sa 10 seconds. I object. 10 seconds. 10 seconds. Okay? Okay, proceed. 10 seconds to. Ayon sa talata, hindi ito nagpapakita ng salvation sa pamamagitan ng dugo. Okay? Wala dito sa talata na ang tinatawag is redemption. Next question. Wala kang masasabing redemption dito. So hindi ito ibig sabihin Next na question. ginamit yung salitang pagbili Okay, 10 seconds lang, Brad, ano? 10 seconds lang. okay. Kasi hindi 20. Okay, sa Panginoon na bumili sa kanila, ang sagot mo 10 seconds. Sabi mo, hindi ito kaligtasan kasi wala ditong sinabing kaligtasan na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Yung pagkapahamak ba na to,
ito ba ay makukulong o mapupunta sa impyerno or 10 seconds? 10 seconds kasi walang Proceed. sinabi kung anong klaseng mapapahamak eh. Hindi siya masyadong maliwanag. So, kung ano yung nakasulat, yun lang, huwag tayong magdadagdag, huwag tayong mag-a-assume. Huwag nating gamitan ng sarili nating interpretasyon kung ano yung nakasulat. So, dito, hindi sinasabing pinili sila para Next sa question. kaligtasan. It is not. Okay. Kung hindi sila nabili sa kaligtasan, may sinabi ba doon si Peter na binili ng Diyos ang false prophets, ang mga heresy, ang mga false teachers? May sinabi ba, kung hindi man sa kaligtasan yung verse na to, may sinabi ba si Peter na ang false prophets, ang false teachers na magdadala ng heresy, if you don't know heresy, that is the wrong doctrine in the church. May sinabi ba si Peter na binili siya ng Panginoon? Hindi doon sa kaligtasan kasi wala naman sinabi. May sinabi ba dito na binili sila ng Panginoon? Yes, no, or 10 seconds? May sinabing binili, yes. Ayaw- Pero ano, okay. okay? May sinabing binili, pero anong klase bang pagbili? Binili ng ano? Binili ba ng dugo ni Kristo? Wala namang nakalagay dyan na binili ng dugo ni Kristo. Ang sabi, both. Both of what? Okay? Walang sinabing dugo. Basta sinabi lang dugo. So, kailangan nating halungkatin yung etymology Next ng question. salitang both. Okay, yung pag sinabi ba na ikaw ay binili ng Diyos, Mhm. ikaw ba ay binili ng dugo o binili ng pera? Sagot? Marami kasing I object. Ulitin ko tanong ha. Ulitin ko. Kasi, Okay. Ganito. Ulitin na lang yung question tapos sabi naman ng kabila 10 seconds to. Pastor Alex, Okay. ulit. Hindi, nagkamali ako, sana sinabi ko yung 10 seconds. Okay, pag in a Bible perspective, in a biblical perspective, pag ang si Peter or si Paul ang sinabing binili, yun ba ay pertaining sa blood? Yes, no, or 10 seconds? no, hindi lahat. No. Explain. Kasi yung mga Israel noon, yung mga Israelita, may mga alipin sila, binibili din nila yon. So hindi ibig sabihin na pag binili mo, binili ka na ng dugo ni Kristo. Kasi kung binili ka ng dugo ni Kristo, dapat in-specify dito ni Apostle Peter na kayo ay binili ng dugo ni Kristo. Next Kasi question. pag sinabing Okay, so intindihin mo yung question. Yung Israelita sinabi mo. Ang sinasabi ko si Jesus Christ, hindi Israelita. Pag sinabi ni Peter or Paul na binili kayo ni Jesus Christ, in a biblical perspective, ito ba ay binili kayo ng dugo? Yes, no, or 10 seconds? no, sabi No. ng Biblia, walang dugo dito eh. In-assume mo lang na may dugo, pero walang dugo. So, dinagdag mo lang yung blood. Pero sa konteksto ng Biblia at sa 2 Peter, walang sinasabing dugo. Hindi explicitly na sinasabing may dugo. In-assume mo lang na Next may question. dugo. Okay, Last 1 minute. ano ang ginamit niyang pambili doon sa sinabi na yon? Pera ba, dugo, or 10 seconds? Walang sinabi, so hindi ko I hindi ko object. masasagot I yung ano. object. I Ah, object. So objection, kung wala, proceed. 10 seconds ka na lang. Okay. Wa- Kaya nga sabi ko, Ganito. To be clear lang para hindi... kung magpapaliwanag ka agad, Brother Mitch, banggitin mo talaga yung 10 seconds ha. So, Bro Mitch, 10 seconds? Yeah. Okay, proceed. kasi ang Biblia kasi hindi mo kailangan, sabi sa Bible, there is no private interpretation. Okay? Kung ano lang yung nakasulat, wag mong dadagdagan. So ngayon kung nag-assume ka na Next may dugo, question. saan ang dugo dito? Okay, so eto na, hindi ako mag-a-assume ito. Ito nakalagay dito sa Revelation 2:20, si Jezebel daw ay sineduce ang kanya, seduce ang kanyang mga tao. Revelation 2:20. Sa 2:21, ito ang sinabi ng Diyos. And I gave her space to repent of her fornication. And she repented not. Hindi daw nag-repent. Sabi ng God, binigyan ko siya ng space to repent. Nagbigay ba siya ng repentance? Nagbigay ba siya ng choice? Yes or no? Or 10 seconds?
Hindi ko masyado na-gets kasi medyo ulitin mo, pakiulitin. Time stop pag ulitin. Time stop. Okay, ulitin Kaya ko. ulitin mo. Sa Revelation 2:20, nakalagay dito, inaakusahan niya si Jezebel na sineduce ang kanyang mga people. Ibig sabihin, masamang tao siya. Sa Revelation 2:21, ang sabi ng God, ine-explain ni John, and I gave her, si Jezebel, space to repent. Binigyan ko siya ng pagkakataong magsisi of her fornication. Semicolon, and she repented not, sabi ng God. And she repented not. Binigyan ba ng God ng choice na mag-decide si Jezebel dito sa verse na to? Yes or no? Yes Or or 10 no? seconds? Meron, sabi ng Biblia. Binigyan. Pero ang tanong, nagsisi ba siya? Ito kasi isang descriptive na salita ng Diyos. Ipinapakita niya na ikaw bilang tao, kinakaman ka niya na gawin ang isang bagay. Okay? Pero hindi ibig sabihin na yung pagkaman niya sa iyo ay kaya mo nang 10 gawin. minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage, second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating halos 90 live na nag-comments ngayon mga kapatid. Pastor Dino Diaz, nautal na dahil naipit na sa tanong. Shoutout din kay Jeremy Lamlon. 2 Peter verse 1, chapter 1, 3, verse 4. Basahin nyo na lang. Shoutout din mga kapatid kay Jason Gulong. Haha, ano ba ang pinagbili ng Panginoon? Pera or gold? Shoutout din mga kapatid. Dito kay Pastor Jeremy, mabigat yung tanong ni Pastor Alex. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Dulce, may free will ang tao pero under human sinful nature because of the inherited knowledge of good and evil. Meaning, it is good for the flesh but in spiritual understanding we are nothing. John 6:44, walang makakapunta kay Jesus by own will. Ayan, mahaba siya. Shoutout din kay Oberswaltz, yung mga nag-deny nga kay Kristo, free will nila yan na hindi mananampalataya kay Kristo. Brother Zach Jacob ng Bantay Pito, kung yung nagtatwa ay kasama sa binili rin ng dugo. Meaning, hindi totoo ang osas. Hahaha. Shoutout din mga kapatid. Dito kay PJ Patko, katulad ng sinabi mo, yung regeneration wala din sa Biblia. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative rebuttal. Pastor Alex ng Bloody Salvation Church, your time starts now. Kaya nga sinasabi ko, this is easy debunking debate, Yung may free will tayo, sa simula pa lang ng Bible, kasi tandaan nyo to, ang Bible is, in a simple explanation, is basic instruction natin, B, before, L, living earth. Ito yung manual natin para makita kung saan tayo nandoon. Parang pag nasa mall ka, gusto mong pumunta sa isang store, you are here. You are here. So alam mo kung paano pumunta doon. Now, where are you? Where are you now? Nandito ka sa under blood justification. So, you are here. So, sino ang susundan mo? Si Apostle Paul. Si Apostle Paul, ang turo niya ay paniwalaan mo siya so you will be sealed with the Holy Spirit. Tapos, sinabi rin niya, God gave us His blood as a ransom for all. Binili tayo ng dugo. Binili niya ang mundo. Ano yung mundo? Mundo ng kasalanan. Binili niya lahat ng tao. The one who believes is saved. Binili niya lahat. Pero you have to choose life. You have to believe Him. Makasalanan ako. I choose Him to believe na ang salvation sa ngayon ay kaligtasan ko. Ang kaligtasan ko ay sa blood niya. Ngayon, doon kita dinala sa binili ka ba ng dugo? Yes or no? Yes. Pakimute mga brad. Ligtas ba ang mga binili? Yes or no? Yes. So lahat ba ng binili ligtas? Yes or no? Yes. Ngayon, nung binasa ko yung verse, puro 10 seconds na.
At saka yung sinasabi mo, wala namang nakalagay dito na salvation yan eh. Ano bang klaseng pag-aaral yan? The Bible is about good works for the reward and salvation to choose life. Tapos ang binigay mo example sa akin, ang mga Israelita nga bumibili ng mga slave. Si Jesus ba bumibili ng slave? Pwede kang slave to heaven. Slave in Christ to get rewards. Napakaliwanag ng verse, oh. Bakit kayo ang nagtutwist ngayon? Ano ang sabi? But there were false prophets. Shout out pala kay Pastor Dino, Kay Pastor Dino at saka kay Brother Aldacub. Yung mga verses na ginamit ko, I have to really ask na tulungan nyo kung magbigay ng verse dito kasi medyo iniisip ko, ang nasa utak ko kasi yung boyfriend ko na si Erwin de la Cruz. Nakafocus ako sa boyfriend ko kay Erwin de la Cruz na ngayon halos palagay ko matatamimi na. At salamat Brother Rasha sa sinabi mo na patotoo sa akin na alam mo na hindi ko gusto to pero I have to do it for the benefit of my career, di ba? Kaya lang, patay na ang career ni Erwin de la Cruz. But there were false prophets also among the people, as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, wrong doctrines in the church, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So, ano ibig sabihin nito? Napakasimple. Binili ba ng dugo ang mga tao na to? 10 seconds. Kasi wala namang sinabing dugo. Anong klaseng explanation yan? Jesus died, shed His blood. Binili daw ang tao, ransom for, walang sinabing dugo. Huwag kang magsasabi, huwag kang mag-a-assume. I assume this is blood na ginamit ng Diyos. Gumamit ba siya ng pera o dugo? 10 seconds, wala naman sinabi Kasi ikaw, huwag kang babasa lang ng ganyan at hindi, alam ko ang buong context ng lahat ng libro sa Bible. When we get to Genesis, when we get to Deuteronomy, Exodus, Numbers, when we read the book in Leviticus is about the law, Numbers is about what? Deuteronomy is about the second law. Diba? Deuteronomy means the second law. Numbers is about the numbers of people na ililigtas niya, kaya they calculated the age kung sino yung pwedeng pumasok. So, ganun ako mag-aral. I studied the book verse by verse. So, itong simple na to, na binili ni Jesus, sabi mo, hindi dugo yan. Wala naman sinabi ano ginamit ni Jesus? Pera? Di ba? Pera ba? Pera ba? Di kung pera ang gagamitin ni Jesus, makakagamit din ako. Kasi may bibilin ako bro, may pera ako para makita ni Erwin. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa mga klase ng pag-aaral ninyo. You know more about extra knowledge in extra books ng mga tinatawag na stupid, idiot na mga tao na nagbebenta sa inyo ng libro. Like for example, si John Calvin, The Institute with 2 books, mas inaalam niyo pa yung ganyang kakapal kesa sa ganyang kakapal na Bible. Di ba? Binili ng dugo. Ano pa ang isang sinabi mo na at least magkasundo tayo dito na sinabi ko sa Revelation na si Jezebel binigyan ng pagkakataon na mag-repent. Binigyan ba siya ng pagkakataon na mag-repent? Yes or no? Sabi mo, yes. Yun yung bullseye. Parang you hit it. You hit it. Ang sagot mo ay may free will ang tao. Dahil kung walang free will ang tao, sasabihin ng Diyos, you have no choice. You are damned to hell. But sabi niya, kahit ikaw ay nag-fornicate sa mga tao ko, I gave you space to repent. But you choose not to repent.
So what does it mean? You have the free will. So yung kawalangyaan ko ngayon, kung ako man ay sobrang walang iya, na tinatapos ko yung career ni Erwin de la Cruz, in a sense, maybe makonvict ako, tigilan mo na yan. Dahil si Erwin ay, yung asawa niya ay SDA, kaya hirap na hirap siya, eh hindi naman uubra sa'yo dahil pastor na cute ka. In a way, di ba? So, ang sinasabi ko sa'yo, Bro Mitch, sana makita mo to, ha? Sinabi ko nga, may angasan tayo dito, pero wala tayong pagtatalunan because ito ay aralan lang. So, try to analyze my answer to your questions. I have no 10, thank you. I have no 10 seconds. I explain it the way I wanted to explain. Pero yung mga sagot mo is identical kay Erwin de la Cruz na it's written already what I ask. Binili ba sila ni Jesus Christ? Yes or no? 10 seconds. Hindi naman natin alam yan kung sa kaligtasan. Nakalagay dito sa ikapapahamak nila. Ikapapahamak saan? Hindi ba sa kaligtasan yon? So anong sinasabi nila? Oy, makukulong ka. Binili kayo, nagtuturo kayo ng wrong doctrines within the church. Makukulong kayo. Ganun ba? Ang kapahamakan dyan is nothing but pure in an intellectual knowledge, damnation to hell. Kaya magbago kayo. Choose me. I died for you as a ransom for all of you sinners. But choose me. I did it for you. In Christ. You have to be in Christ. How do you become in Christ? You have to believe what He did on the cross, which is the gospel of Paul from 1 Corinthians 15, 1 through 4. At sinabi niya sa Galatians 1, 8 and 9, lahat ng hindi nagtuturo ng gospel niya, nakasumpa. Hindi niyo itinuturo ang gospel ni Paul. The death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. So in a literal sense, and this is not an assumption, nakasumpa kayo in Galatians 1, 8, and 9. If an angel or any man or an angel preach any other gospel than we preach, the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ, let them be accursed. Nakasumpa yan. I say it again. If any man shall preach any other gospel than we preach, the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ, let them be accursed. So sino yung sinasabihan ni Paul dyan? Kayo na hindi nagpipreach ng 1 Corinthians 15, 1 through 4. Dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng affirmative. Brother Mitch ng Baptist, your time starts now. Okay. Prior to regeneration, bago ang regeneration, okay? Kaya bang mag-produce ng tao ng repentance sa pamamagitan ng kanyang free will? Kung ang sagot mo ay oo, saan mababasa? Okay, doon sa Genesis, nung inutusan ng God sila Adam and Eve, sabi niya, do not eat this or touch this fruit or else you will surely die. Inutusan siya. Anong ginawa? Hindi siya sinunod. So that is the free will of mankind and the fall of mankind. Next question. Hindi mo na-gets yung tanong ko, Lex. Ang tanong ko, bago ang regeneration, ang free will ba ng tao, kayang mag-produce ng repentance? At kung ang sagot mo ay oo, saan mababasa? Okay, binigay ko na sa isang verse. So now, Ephesians 1:13. Bago hindi pa ako regenerate, sinabi ni Apostle Paul sa akin, pag naniwala ka sa gospel na to, you are sealed with the Holy Spirit. I'm not regenerated yet. I chose with my own free will, with my own heart and mind to be saved. 1 Corinthians 1:13. Ephesians 1:13. Ang tanong ko, Lex, ang free will ba makakapag-produce ng pagsisisi? At kung ang sagot mo ay oo,
saan mababasa na ang free will ng tao nakakapag-produce ng pagsisisi? Sinabi ko na, sinagot ko yan. Ephesians 1:13. Sabi ni Apostle Paul, in whom you also trusted. Naniwala ako kay Paul. Naniwala ako. Hindi ako regenerate na kagaya ng sinabi nyo na born again muna. Ang pagiging Ephesians born ano again yun? ko, Sorry. ang pagiging born again ko ay nung ako ay na-sealed with the Holy Spirit, I become a new creature. Yung sinabi ni Apostle Paul. Anong Next talata question. yun? Ephesians 1:13. Ephesians Okay. 1:13, pwede mong basahin ngayon. Dito sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi dito, in whom you also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, him also you heard that ye believe ye were sealed with the Holy Spirit. Wala naman sinabing nag-produce ng repentance doon, ang free will ng tao. Kundi ang sinasabi doon, after ye believe ye were sealed. Ang tanong ko kasi, ang iyo bang free will nakakapag-produce ng repentance? Yes, napaka-simple understanding. When you believe, that is included as repentance. Kasi dati Okay. wala kang pinapaniwalaan. Then when you Okay. believe, that is together with repentance. That is coexisted to each other. Next question. So yung free will mo, yung repentance mo galing sa free will mo. Of course. Kasi nga, sila Eva at Adan nga di ba? Sinasabi mo, Okay. regenerate niya, hindi pa rin nakasunod, di ba? Ako pa na hindi regenerate. Di ba? Okay, Pareho so- lang yan. Next question. So, biblical ba yon? Biblical? It's biblical kasi nakalagay sabi ni Paul, in whom you also trusted. And Mhm. after that you believed. I trusted and I believed. Then I'm sealed as a new creature, as born again. Next question. So yung sabi mo, ang repentance mo galing sa free will mo, tama? Yes, of course. Okay. Ngayon, May- may 20 seconds ako. May 20 seconds. Sinabi mo kanina, binigyan ng choice ni God si Jezebel na mag-repent. So may free will din si Jezebel na fornicator. Ako, taong simple, na maaaring ako ay adulterer, murderer, pero may choice ako kagaya ni Jezebel. Kayo wala, parang kayo robot. Next question. So bakit ang sabi sa Acts chapter 11 verse 18, babasahin ko, repentance is that hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Ang sabi mo, galing sa free will mo yung repentance. Pero bakit sabi sa Bible, galing sa Diyos at ito ay ginrant ng Diyos? So, kung hindi ba ika-grant ng Diyos ang iyong repentance, makakapag-repent ka ayon sa Biblia? Yes, what God gave me is free will. What is Mhm. repentance? Repentance is a change of heart. It's a change of God. God even repented. Nag-repent din ang God. Iyan is change of doing bad things to good thing. That is the meaning of repentance. Kasi hindi nyo kasi alam Repentance means change of one thing to another. Sana makita nyo yon. Repentance lang, hindi nyo mai-explain. Okay, next question. So, ibig sabihin talaga, yung repentance mo galing sa free will mo. Yun ba talaga? Yes, galing sa free will. Kung nung isinilang ako, I have freedom to choose. I can choose the devil or God. Dahil hindi ako robot. Hindi nagpakamatay si Jesus Christ dito para sabihin sa akin na pinili na kita. Hindi ganun ang Panginoon ko. Magkaiba tayo ng Jesus, Brad. Next question. Pero bakit sabi sa Acts, then hath God also to the Gentiles granted repentance? Bakit sinasabi dito, galing sa Diyos, iginrant sa Diyos, hindi galing sa free will mo? Sino ba yung paniniwalaan natin? Yung Biblia o yung opinion mo? Yung Biblia siyempre. Kasi dati, ang chosen people ay Hudyo lang. Pero ngayon, nung namatay na siya, nag-grant din ng Panginoon na chance sa Gentiles to be part of the body. Sa Okay. 2 Corinthians or 1 Corinthians 12 through 27, the body of the believers, Jews and Gentiles alike. Ganun yun. Kaya meron din ng Gentiles. Dati kasi Hudyo lang. Next question. Okay. So, ang iyo bang free will kaya mag-produce ng faith? Yes, ang faith ay nasa iyo na. It's just where to use it. I have faith na makakarating ako next week sa Pilipinas pag sumakay ako sa eroplano. I have that faith. I know makakarating ako. Di ba?
Now, I have faith to be saved from the blood of Jesus Christ. Nasa akin na yan. It's just how do I use that faith, di ba? Kasi you can see that. You can see that. Next question. Yan ba yung sabi ng Biblia o yan lang yung theory mo? Hindi, yun ang sabi ng Biblia. Ikaw na nga nagsabi. Sabi ni God, Jezebel gave you space to repent. God gave me space to repent. Sabi mo, yes. Sinabi mo yan, yes. So si Jezebel at ako may chance to repent. Jezebel did not repent. I chose to repent. So ano nangyari? I am blood justified, di ba? Napakasimple lang, Brad, yan. Napansin mo, wala akong 10 seconds. Next question. Okay. Kasi hindi naman categorical yung mga question ko eh. Kaya binibigyan kita ng kalayaang magpaliwanag. Okay? So kung ang sabi mo ang faith mo galing sa free will mo, may babasahin akong talata. Okay? Sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ not also to believe on him but also to suffer for his sake. Ang believe diyan, sinasabi hindi galing sa iyong free will kundi ito ay ibinigay, regalo. Ito ba ay regalo o galing sa free will mo? O, regalo yan to choose. Regalo yan to choose, Brad. Binigay sa iyo yan to choose. Hindi yan na regalo na robot ka na, oy, pinili kita. Kahit sabihin mong hindi ako ang Diyos, pinili kita. Hindi ganun, Brad, kasi ang nangyayari sa inyo, parang kayo nagiging special na mas alam ko kasi tinawag ako. Ganyan ang nakalagay sa utak nyo from John Calvin's The Institute. Yan ang nabasa nyo kasi. Next Ito, question. ngayon lang ako gagamit ng categorical na question. Kasi hindi ako mahilig sa categorical eh. Kasi gusto kong magpaliwanag ng tao para maunawaan ng nakikinig. Okay? Categorical. Ang faith ba galing sa free will ng Diyos? Galing sa free will ng tao? Sa mismong mind at heart niya, galing ba sa free will ng tao? O ito ay regalo ng Diyos? Dalawa Okay. yung pagpipili mo. Both. Regalo ng Diyos ang both. Sagot ko ha. Regalo ng Diyos ang free will that I have faith to decide. Therefore, sabi ng God, choose life. Therefore, I choose life. Jezebel, did you repent? No. So napahamak siya. So yun ang binigay ng Diyos sa amin dalawa. Oh, I choose life, but Jezebel did not. Sabi mo, binigyan si Jezebel ng chance, di ba? So Okay. make choice si Jezebel. Sabi mo, yes. Okay. Naniniwala ka ba na, premise to naniniwala ka ba na merong kambing at merong tupa sa Bible? At kung naniniwala kang merong kambing at merong tupa, yun bang mga kambing by nature, pag sila ba ay sumampalataya, magiging tupa sila? At kung ang sagot mo ay oo, saan sa Biblia mababasa? For all have sinned. Ay, ay, ay. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Alex bilang negatibo mga kapatid na i-regenerate ang tao. Maliban na i-regenerate ang tao, ito ay hindi makakasampalataya at maliligtas by his free will. Pastor Alex, your time starts now. Okay, sa John 3, bigyan ko kayo ng proper regeneration, Proper regeneration. Babasahin ko yung John 3. Paano ka maging born again at sino ang qualified? Okay, sana makita nyo to na ito ang tunay na meaning ng regeneration at born again. Pag ikaw ay naging born again, hindi ka na pwedeng ma-unborn. There was a certain man, nandito si Nicodemus. Si Nicodemus ay lumapit sa Diyos na hindi siya tinawag. Pero nakalapit siya sa Diyos. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Verily, verily, sa John 3, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya sabi ni Nicodemus sa kanya, Nicodemus said unto him, how can a man be born again? Can he enter the second time into his mother's womb? So in a human perspective, teka muna, ang laki ko na, bakit pa ako babalik sa nanay ko para ilabas uli? Kasi born again.
Ano ibig sabihin ni Nicodemus? Pinanganak na ako nung una, firstborn. Ano yung susunod? Babalik pa ako sa nanay ko, ipapanganak uli, born again, second-born. Hindi ganun, paano yon? So, in-explain ni Jesus. Para makita nyo kung ano yung born again at regeneration. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. That is first, be born of water. This is not yung water na ilulubog ka. Except a man be born of water, ano yung sunod? And of spirit, he cannot enter the kingdom of God. O ano yun? Lord, ano yun? Napakaluwag, napakalawak naman. Eh pagdating sa 6, in-explain niya. Kasunod sa 6, that which, sabi niya, ito yun, that which is born of the flesh is flesh. Nicodemus, are you born of flesh? Ikaw, bro, born of flesh ka ba? Ikaw, bro, Rasha, born of flesh ka ba? Sabi niya, that which, the born of water is born of flesh of flesh. Anak ka ng nanay mo. That is the firstborn. That is the first qualification. Babalik ka pa ba ulit sa nanay mo para i-born again? Sinabi niya, hindi. And that which is born of the spirit is spirit. Ang born again pala, regeneration as a new, maborn ka na spirit. Paano ako ngayon maboborn of spirit? Go to the gospel of Paul. Ano ang sabi ni Paul? This is the gospel that I preach unto you unless you believe in vain. Na ano? The death on how Jesus Christ died for our sins. Jesus died for our sins. Search it the scripture. I think it's John 5:39. Search it the scripture that you may think you may find eternal life. Sabi ni Jesus yan. Search it. Then I search it even more. Paul, the apostle for the Gentiles, yun yung sinasabi mo na binigyan sila ng repentance. Even the Gentiles received the repentance. Meaning, you can change, ang mga aso na Gentiles, yun ang tawag ni Jesus Christ, and God gave repentance to the Gentiles to choose life, to choose the right God. Yun ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina. Before kasi, God-chosen people, nireject siya. So ano ang ginawa? Salvation get into Gentile. Ano ibig sabihin ng Gentile? Yung mundo ngayon, there is no Jews. Ngayon ay in a Gentile world. Pero hindi ibig sabihin nun, ang Jews ay hindi chosen people. Nakapos lang sila ngayon. After ng rapture namin, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas, babalikan pa sila ni Jesus Christ. So, paano ka magiging born of spirit? Paano? In Christ, paano? Saved by grace, not of works. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, sa Ephesians 1:13. In whom also after that you believed, you are sealed with the Holy Spirit, and that is the regeneration as a new creature, as born again. First qualification, born of water, that which flesh of flesh. Qualified ka ba? Anak ka ba ng hayop o tao? Tao, di ba? So you are qualified to be born again. What is the second one? Born of spirit. Trust the blood of Jesus Christ, so you will be reconciled, you will be justified, and you will be glorified in the future when He comes. I'm ready for, I'm done with the time. Ano na pala to, ano? Tawag dito? Brother Rasha? Conclusion, ano? Okay. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na maliban na i-regenerate ang tao, ito ay hindi makakasampalataya at maligtas by His free will. Brother Mitch, your time starts now. Sayang yung oras, maiksi. Gusto ko sanang mapakinggan yung sagot ni Alex doon sa kung yung kambing ba pag sumampalataya ay pwedeng maging tupa. Gusto kong marinig yung thoughts niya eh. Pero ganun pa man eh, wala na tayong oras. So, sa panghuli, kanina, ipinaliwanag ko yung 4 faculties ng tao. So, kaya gagaya ng presentation ko, ang mind is darkened, ang heart is deceitful, ang spirit is dead, ang soul is
separated from God. Ngayon, sino yung gagawa ng solusyon? Yun bang free will natin? Ang sagot ni Alex, oo. Kasi dahil sa mababasa na mga talata. Okay? Pero yung mga binabasa niyang talata is walang explicit na nagpapakita na ang tao ay may kakayahang sumampalataya. Okay? Meron lang mga thoughts, pag-iisip na makikita mo sumampalataya. Kagaya ng tinanong ko siya kanina dun sa kay Pero. Si Pero ba may free will? Ang sagot niya, meron. Pero nung tinanong ko siya, sino yung nagdesisyon para hindi palisin ang mga Israelita dun sa bansang Ehipto? Ito ba ay galing sa will niya o galing sa pagpatigas ng puso ng Diyos? Ang sabi niya, galing sa Diyos. Okay? Galing sa kapangyarihan ng Diyos na pinatigas ang puso ni Pharaoh. So kaya hindi nakalis yung mga Israelita doon, hindi dahil ayaw ng free will ni Pharaoh, kundi dahil intensyon ng Diyos na patigasin yung puso ni Pharaoh. Ang tanong, nagamit ba ni Pharaoh yung free will niya? Hindi. Bakit? Kasi sinupress ng Diyos ang free will ni Pharaoh. Kaya hindi niya nagawa yung gusto niya. Okay? Yung command ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na pag ang Diyos ay nag-utos, may kakayahan kagad ang taong gawin. Okay? Kagaya ng binanggit ko kaninang Matthew chapter 5 verse 48. Ang sabi ng Diyos na, be ye perfect, for I am perfect. Kaya bang gawin ng taong maging perfect sa pamamagitan ng free will niya? Hindi. Meron bang taong perfecto na naging perfecto siya dahil yun yung desire niya? Yun yung naisipan niya, gusto kong maging perfecto. Nagawa ba niyang maging perfecto? Hindi. Okay? Doon naman sa John chapter 3 verse 16, ang salitang ginagamit na lagi doon is whosoever, who, or whoever will. Sa Greek, wala yung salitang whoever. Ang translation doon is to those who are able. Bakit to those who are able? Because lahat ng tao lahat ng tao ay not able. Merong tao na able at merong taong not able. Kaya kung susundan mo yung mga talata hanggang dun sa dulo ng John chapter 3 to 36, merong comparison dun na dalawang tao. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo, may sumasampalataya at may hindi sumasampalataya. Ngayon, may mga taong hindi sumasampalataya doon. Bakit? Anong reason hindi sila nakasampalataya? Kasi sabi ng Panginoon, their deeds are evil. By nature, yun yung gusto nila. Kaya wala silang kakayahang sumampalataya. Kung susundan mo lang, ang dami kong pinipere, hindi ko lang naubos kasi maiksi yung oras natin. At kukunti yung oras natin. Ngayon, doon naman sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Okay? Ang dugo, ang pagbili ba doon ay sinabing dugo? Ito ba'y patungkol sa kaligtasan? Ang pagbili sa kanila. Kung ito ay patungkol sa kaligtasan, bakit sa mga sumusunod na talata may mga ginagawa silang hindi ayon sa Diyos? Bakit may mga kontra silang gawain sa harapan ng Diyos? Kung ang taong ligtas ay mayroon siyang bunga, mayroon siyang fruit. Pero doon sa 2 Peter chapter 2 verse 1, hindi pinapakita doon na may bunga. Okay? Walang bunga doon. Ang bunga ay puro pangmundo. Kaya hindi nagpapatunay na mayroong kaligtasan doon. Hindi nagpapatunay na ang dugo ni Kristo ang bumili doon. Kasi walang explicit na sinasabi doon na bought by the blood of Christ. Wala. So, kailangan nating balikan yung etymology ng salitang bought. Ano ba ibig sabihin nun? So, wala tayong oras kaya hindi natin matakil yun. So, yun lang. At panghuli ay may gusto pa akong talakayin kasi sabi ni Russia, 1 minute na lang. So hanggang doon na lang. Wala na akong idadagdag pa. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin. Mhm. So before natin end yung ating live, gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood, nagpuyat mga kapatid. Meron tayong 100 plus live comments ngayon. Brother Mitch, pasalamat muna bro. Okay, salamat ulit sa time. At itong platform ni Russia ay nakakatulong sa akin. Bakit? Kasi unang-una ay nag-aaral ako.
marami akong nare-revive yung aking spiritual na pamumuhay kasi dati din akong medyo nasigway din dito sa Amerika, medyo mahirap eh. So lahat ng masyadong malaya sa Amerika, so pwede mong gawin ang lahat ng bagay. So medyo hindi ako aaral na patungkol sa salita ng Diyos, pero itong lately marami kasing nagpi-feed sa newsfeed ko, kaya parang nahamon ako. So ako yung nagpapasalamat sa Diyos una sa lahat at nagamit itong platform na ito para mahamon ako na mag-aral uli. Okay? So salamat at ganun din kay Alex. Lex, maraming salamat. Puso mo. Huwag masyadong Okay. masyadong. Sana makita tayo one time. Yeah. Pag pumasyal ka dito, bro, ako bahala sa'yo. Dati akong natira sa Orange County. May tito ako dyan. Iti-treat ka all the way ng pastor na homeless. Okay, mga kapatid, pasalamat din, Pastor Alex. Okay, Brad, bigyan ko ng chance yung sinabi niya kanina. Maraming salamat sa lahat para magkaroon ng si Brother Mitch. Ang tanong niya kanina ay kung pwedeng maging tupa ang kambing sa ano. Ang sagot ko is yes. Dati akong kambing, tupa ako ngayon. Okay? So, yun ang sagot ko is yes. So, maraming salamat sa iyo, Brother Mitch. Alam mo, kahit tayo siguro magkaangasan ng husto, at the end, tsaka yung sinasabi mo sa akin na yung style ko, ganun. Pag ako naging tame, hindi ako nakapag-iisip ng maayos. So sana Parang maintindihan. kayo. Pag ako medyo galit, yung ako yung emotion, galit, yung ganun. Ang mind ko is talagang dire-diretso. Pero pag ako yung nakaganyan lang, yung nakaslouch lang, hindi gumagana yung utak ko. Kaya nandun ang emotion ko. So sana maintindihan mo yan. There is nothing, naggalit ako or hindi. Okay? So now, similarity tayo pala. Maraming salamat sa iyo, Brad. Kay Brother Rasha, gusto ko ulit magpasalamat sa time na ibinigay niya sa akin na opportunity. At maraming salamat na rin sa pagpatotoo mo. At maraming salamat din, Brother Rasha, na sinabi mo na ayoko na lumalabas ang pangalan ko sa mga natutulungan ko. I'm glad na nasabi mo yan kasi hindi ako ganyan. Kaya lang lumalabas ngayon isa-isa dahil nga dito kay Erwin de la Cruz. So at least, sana naman ma-realize na niya na hindi siya uubra sa pastor na cute pagdating sa good works or what you called perseverance of the saints. Okay, so may God bless us all. Maganda yung laban, respected. Brother Mitch, I hope na makita tayo and then makikita nila na magkasama tayo, magkaibigan tayo. We're just sharing our faith and understanding about yung sa Panginoon. So again, in Jesus' name, may God bless us all. Okay, mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man kay Brother Mitch or Pastor Alex, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa iyong pag-usap sa sumasangayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform. At please follow these two gentlemen here, si Brother Mitch. Meron siyang mga content din sa kanyang pinaniniwalaan at syempre kay Pastor Alexander. You can follow him, mga kapatid. At sa akin din, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang lahat ng debate ay napupunta doon. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.